Sa ebolusyon ng buhay, ang pinakamatibay at pinakamakapangyarihan ay hindi yung hayop na malaki at malakas at mabangis. Ang pinakamatatag raw at ang palaging mananaig ay yung hayop na may kakayahang baguhin ang sarili ayon sa nag-iibang kapaligiran. Hindi nakakatakot na halimaw na harap-harapan kong lumusob. Ang mas nakakasindakayang kalaban na nagpapanggap na iba. Halaman, puno, pader, bundok, aso, pusa, poste o kahit anong bagay na sa tingin natin ay ordinaryo. Higit na mas mapanganib ang mapanlinlang. Dahil kung totoo na ang mananaig na nilalang ay yung pinakamalaki at pinakamalakas, dapat hanggang ngayon nakasakay tayo sa likod ng mga dinosaur. Pero sa ating kwento, may isang uri ng nilalang. Maring tawagin na aswang, maligno, masamang espiritu na may kakayahang magpalit ng anyo upang maghasik ng ligalig sa mga tao. Hindi ito kasing kilala ng halimbawa mga tikbalang o manananggal. Pero sa maraming liblib na lalawigan, ito'y tunay na kinatatakutan. Sa bayan halimbawa ng La Purisima, may isang binatilyo na anak ng nagtitinda ng karne sa kanilang palengke. Natuklasan ni Eman ang isang madilim na lihim sa likod ng mga paninda ng kanilang kakumpetensya sa negosyo. Kung ano ito, mga kapatid, sa oras pa na 10:04, atin na pong simulan ngayong Lunes pa rin ng kababalaghan. Sinulat po ito ni Ginoong Vincent Manrique. Simulan na natin sa Sana Lord ang dalang pinamagatang Ugat at Anyo.